Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat po sa dumadagdag ng subscriber, no? Ay, salamat po doon sa mga bibigay ng pamasko sa akin, ha? Salamat to. Babalik ko sa inyo yan, doble pa. Ganyan, no, pag nag-share ng blessing. Nagkaroon lang ako ng ano rito, eh. Dito sa vlog ni Atty. Enzo. Ibinulgar na ni Roque, pumasok na nga ang ICC at may basbas ito ni Marcos Jr. Yun ang ano nito eh. Siguro napanood nyo na ito eh. No, mga boss? Ang investigasyon kaugnay ng mga reklamong isinampa laban kila Duterte, kay Digong Duterte, kay Bato de la Rosa, kay Sara Duterte, kay Bongo, at ang iba pa no mga sangkot sa madugong war on drugs ni Duterte, kinumpirma na po mismo ng kanyang yan yata yung kanyang, siya daw yata yung abogado ni Duterte sa ICC kung sakali. Hindi, totoo to mga kabunyog, hindi ito fake news o disinformation. Alam nyo naman po ang Insurrecto at ang Attorney Ricky Tumotorgo. Hindi naman po tayo dito nagpi-fake news. At saka ipi-play ko sa inyo mamaya. Yung sinabi ni Roque. Para marinig nyo talaga kung ano ang pagkakasabi niya. Saan galing ang information niya? Yan, mamaya siya nang magkikwento sa inyo mamaya. Basta ang sabi ni Roque, yun daw mga balibalita na ang ICC ay nakapasok na sa bansa, labas-pasok na at nag-iimbestiga na, kumpirmado dyan daw, from reliable sources. Saan galing yung yung source niya? Ayan, mamaya malalaman nyo. Akala natin noon nang hindi manalo si Leni Robredo noong 2022, akala natin pinabayaan na ang Pilipinas, Grabe. Akala ko rin yun na talagang magkakaleche-leche na. Kasi nga, itong dalawang mga ewan kung anong klaseng mga pinuno nagsama pa at naipanalo ng COMELEC ng talagang wide margin, no? Pero may iba palang plano ang Diyos. May iba palang plano ang Diyos. Talagang God works in mysterious ways. To sa totoo lang talaga, hindi naman simple yung namatay sa war on drugs na yan. Totoo naman yan talaga, Atty. Enzo. Talagang mahiwaga ang Panginoon. Alam nyo hindi ko rin talaga maintindihan bakit may mga kababayan tayong hindi nila naintindihan na may dapat managot sa mga pagpatay na yan. Hindi naman ang pinag-uusapan dyan 50 katao, o 100 katao, o 1,000 katao, o 5,000 katao. Sa totoo lang ilan ba ang tinatanggap ng pulis? Ito yung admitted nila. Ilan ang namatay? 6,000. Admitted yan ng pulis Tungkol doon sa mga kababayan na sinasabi mo, Atty. Enzo, pwedeng nagtatanga-tangahan lang yun. Oo, pero siyempre, diba? Mas lalong nakakapagtaka si Harry Roque. Bakit ganyan na nangyari, diba? Dating human rights advocate, ngayon tagapagtanggol ng kadiliman. Sige, tuloy. Admitted, on record, may record sila ng napatay nila, 6,000. Pero ang pinapalabas nila, yung 6,000 na yan, napatay daw dahil ng laban. Pero sabihin mo pang nanlaban yan, which is nakakaduda, ibig sabihin 6,000 ang nanlaban. Wow. 6,000 ang nanlaban. Ako sa tingin ko, sa 6,000 na yan na napatay sa war on drugs, na sinasabi ng pulis, baka ang nanlaban dyan, siguro mga 200, 100, siguro. Ano sa tingin niyo mga kabunyog? Meron naman talaga dyan nanlaban. Pwede, pero pwede rin yung sabi mo, baka nga wala pa 100 ng laban dyan. Kasi may quota nun di ba? Pero sa tingin ko, ilan lang yan. Ang karamihan ng executions dyan na pinatay ng pulis, yung katulad ng pagpatay kay Kian de los Santos. Ganon. Anong sabi ni Kian de los Santos? Wag po, may exam pa po ako bukas. Di ba? Ganon. Yung kaibigan ko, classmate ko nung high school. Totoo naman, yun? Galing yun sa kilalang pamilya, abogado yung ama niya. Pero anong ginawa sa kanya? Dumating yung kaibigan niya galing Australia, pumunta sa kanya. Ngayon, alam nyo, nauson yun yung mga kota-kota, na may kota ang bawat istasyon ng pulis kung ilan. Siguro walang accomplishment yung istasyon ng pulis dito sa amin. Ang
ginawa doon sa kaibigan ko habang nagiinuman sila ng mga kaibigan niya, may isang galing Australia. Ha? Pinuntahan kagad siya kasi magkaibigan sila. Habang nagiinuman sila, ni-raid. Patay, pinalabas ng laban. Sabi ko, hindi naman manlalaban yung kaibigan ko na yun. Involved ba yun sa drugs? Oo. Oo. Kasi, pero hindi naman po. Hindi ko nabalita, attorney Nagsampa ba ng kaso yung kaibigan mo? User, hindi rin naman drug lord. User. Kasi sabi ni attorney, kilalang pamilya at abogado raw ang ama nung kaibigan niya Di ba? Dapat nagsampa ng kaso, di ba? Gumagamit. No, gumagamit. Pero ano ba ang dating alam natin? Save the user, jail the pusher. Di ba? Pero ngayon, kay Duterte, hindi na ganun Hindi na. So ito mga kabunyog, ang ICC... Kay Duterte, attorney so alam mo naman, kill, 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 sagot ko kayo, di ba? Malamang talaga pumasok na. Kaya lang sabi nga kasi, ang investigasyon kasi ng ICC, hindi naman yan ina-announce. Hindi yan ina-announce na papunta kami dyan. Oh, hindi. Bakit? Kasi ang kalaban nila, Duterte. Ang iimbestigahan nila, Duterte. Napakaraming die-hard Duterte supporters. At maraming mga may mga dyan, may mga siraulo dyan na violente. Pwedeng gawan sila ng masama. May mga military, may mga PNP, na pwedeng mapapagalaw pa ni Duterte. Kaya rin yan, sikreto. Kaya lang, sa ikikwento ni Rocky sa isasabi ni Rocky sa inyo mamaya, ipi-play natin yung sinabi niya, nakumpirma niya na talagang labas-pasok na ang mga puti dito sa bansa. Paano niya nakumpirma? Ito mga kabunyog, panuorin natin yung sinabi ni Roque. Hans and Tito Kumon. Pero anyway, kaya nga po yung banta na nakikipagtulungan na tayo sa ICC, mukhang totoo. 32 years after law school. Mas matindi ko pa yan sa kapatid. Pero naghiwalay po kami kasi yung ako ang bumuo ng NGO na Center for International Law na namin lang pala itong siya pa ang bumuo. Nung panahong normal pa siya. Sige, tuloy. Iwan ko, nung ako'y nasa gobyerno, ninais nila na tumulong dun sa mga biktima ng drug bar. At sila yung nagsasampa ng kaso sa Supreme Court para sa Rito Camparo at gumawa rin ng mga affidavits para isang pa rin sa ICC. Sa akin, hindi ko sila pinigilan. Kasi, ako nga... bakit ka naman susundin ng mga normal ang utak? Alam nang naliligaw ka ng landas, maski pigilan mo yan, hindi yan papayag, di ba? Founding ng Center Law, pero yan ang trabaho talaga ng Center Law. Kung sa tingin nila, minalalabag na batas, magkaso. Kasi ayaw ko dun sa mga pulahan, yung mga... ito mga kabunyog, saan galing ang confirmation ni Roque? Nagbigay na ho tayo ng dyan. Inamin niya na siya dating human rights advocate. Dito na ho tayo sa nangyayari, mga boss. Inamin niya na may dyan na alam lahat ni Marcos na ang nangyayari. Siyempre, presidente, di ba, mga boss? Pero kung babalik tanaw tayo, sino may kasalanan? Bakit naging ganyan ang samahan nitong unitives na to? In the sense na spoiled ang Duterte kay Marcos. Di ba? Yun nga lang, helicopter, pinahiram dahil baka raw sana abutan pa ni Sara na gising yung kanyang anak. Gusto niya, abutan niya pang gising pagdating niya sa bahay. Nasa Manila siya, kaya pinahiram sa kanya helicopter. Di ba? Daming issue na nun. Gastos, ganyan. Daming sinabi na naman ng mga tao sa social media, sa mainstream media, binatikos na naman si Bongbong. Dahil sa pagpapahiram niya ng helicopter para lang makarating sa Davao si Sara at madas ng gising ang kanyang anak. Di ba? Pangalawa, 10. Hindi umiimik si His Excellency. 10 satellite office ang tinayo ni Sara Duterte. Talo pa siya. Siya ang presidente, di ba? Hindi naman siya umimik. Ano pa? Yung SMMI na yan. Hindi naman tanga si Presidente Marcos para hindi niya malaman na yung
SMI na yan walang ginawa kundi mag-red tag ng mag-red tag at magkalat ng fake news. O, di ba? Hindi man siya umiimik. O. Alam nyo, napuno na yung tao ICC na yan, di ba? Sabi agad niya, ICC, ayaw namin yan. Hindi na kami miyembro yan. Matigas si Marcos. Lalo namang super tigas si Rimulya, papa-aresto pa yung ICC. Di ba? Ano pa? Ano pang kabaitan ni Marcos kay Duterte? Natanong siya nung siya nanalo. Ano ba masasabi ninyo sa mga nakaraang administrasyon tungkol sa mga korupsyon na nangyari? Wala na kaya, wala na akong pakialam dyan. Hindi ko nahabulin yan. Ang importante ngayon, itong kasalukuyan, sinabi din niya yan. Diba? Ligtas na naman si Duterte. Ang bait ni Marcos sa kanila sa totoo lang pero wala Masyado silang gusto nila lahat ng gusto nila ni Marcos Baw ng baw si Marcos Mabuti lang nga siguro advisor, no? Mantakin mo gustong gawin Senate President si Gloria Macapagal Arroyo. Di ba? Hindi nasunod yun yata ang plano Maraming planong lumalabas nung araw nung hindi pa magkasundo-sundo at cap to the point, meron pang term sharing After 3 years magre-resign si Marcos at ibibigay niya kay parang si Sara. Parang laruan lang no? Ay, si Tolentino nagbitaw na di ba? Kasi nga raw, tao raw siyang kausap dahil yun daw ang usapan na after isang taon, magbibitaw na siya sa pagiging chairman yata ng Blue Ribbon Committee, di ba? Nag-resign siya. Napaka-importante raw na pwesto, sabi nila, di ba? Ikaw mo, lalaki raw siyang kausap. Parang may pinariringgan si Tolentino. Di ba? Baka yung usapan nga na term sharing. Yan sobrang spoiled nila, sa totoo lang. Pero silang silang gumagawa ng kasiraan Siyempre, binababoy nila si Marcos sa totoo lang. Di ba? Taking mo. Tinawag ni Gloria para gusto nila ma-impeach si Speaker Romualdez. Nakarating. Di ba? Tinanggal si Gloria. Sinibak siya. Binaba siya ng pwesto. Si Gloria pero ito naman si Sara, biglang nag-resign naman siya sa doon sa kanilang partido nila Martin Romualdez. Di ba? Masyadong manipis na masyadong hindi naman si Sara ang inaano, di ba? Si Gloria. Pero si Sara naman, resign ako. Ganun na nangyari diyan mga boss Kaya walang pwedeng gawin si Marcos kung hindi gaya na sabi niya, di ba? Siguro yung advisor nito medyo may magaling na din no? Wala kang pakialam, sabi mo, sa nangyaring korupsyon sa panahon ni Digong, di ba? Pero lalong wala ka namang pakialam, ba't mo pakikialaman yung ICC? Wala ka rin ang pakialam sa war on drugs ni Digong, di ba? Hindi masyadong mahirap isipin sa totoo lang, mga boss. Para magkaibigan tayo, binibira mo ako paano? Ang bait ko sa'yo parang ganun di ba mga boss? Ang bait ko sa inyo, hindi ko na kayo hinabol sa korupsyon nyo. Pinabayaan ko yung SMI na yan. Dahil nga, yun nga, sabi nila, na malaki utang na loob daw ni Bongbong dyan dahil yan lang ang dinalo. Anong utang na loob ng SMI sa kay Bongbong? Anong utang ni Bongbong sa kanya? Buti nga, pinagbigyan sila, dumalo sa kanya sa debate, di ba? Walang pinagbigyan si Bongbong SMI lang. Utang na loob ba yun? Di ba? Kaya, wala akong imposible na talagang inaano na siya Inaano na siya Tsaka yun nga, magkaiba sila ni Digong. Di ba? Si Digong, talagang
gusto ni Digong na talagang himod tumbong si Digong kay Xi Jinping. Di ba? Pumunta si Digong sa nakipagkita kay Xi Jinping, di nagpaalam kay Bongbong, oh. Ang pakialam niya ngayon doon sa tapos na yung termino niya, ba't pupunta pa siya doon? Di ba naisip naman ni yun? Parang binabastos mo ako, ah. Ang pakialam mo dito, wala ka na sa pwesto, eh. Oh. Mamaya si Harry Roque naman pumunta doon. Sa China, o yung mga vlogger ni Duterte nagpunta sa China, o masyado na obvious na masyado na may pinaplano talaga to si Duterte. Oo. Dahil ipit na nga, gaya ng topic natin kahapon, no. Utak to eh. O, tsaka yun nga, daming armas. O, yun lang ang pwedeng magsalba dito sa gobyerno ni Marcos. Oh, talagang siya dito. 2024 magulo. Sana mali ako. Sigurado po yan. Gaya ng kahapon yung topic ko. Sinabi ni Ronald Llamas, di ba? Oh. Hindi na ho magpapatumpik-tumpik si Duterte. Bibira na ho yan. Tingnan mo. Sana mali ako, ha. Sana mali ako. Itong 2024. Sana nga walang madamay. Kaya sabi ni Ronald Llamas kahapon, sana wala naman ng mga sasabog-sabog na mga kagaya na eskwelahan, ganyan. O, hindi ko sinasabi, sabi ni Ronald Llamas, di ba? O, maano to. Pero yun nga, dapat, pero yung sabi mo, magkakasundo pa yan sa klase ng niya. Pero siya sisiguro ko, masaya si Ka Percy sa mga nangyayari. Dati sinabi niya na yan, nabubuhay pa siya, di ba mga boss? Masaya siya. Pinanonood niya yan. Oo. Pinanonood niya yan. Baka si Ka Percy pa nagbubulong kay Marcos ng gagawin niya eh. Oo. Di ba sabi ni Percy Lapid nun? No. Ayoko kay Bongbong. Pero kung papipiliin mo ako kay Duterte, kay Bongbong na ako. Kaya ikaw, Bongbong, mag-ingat ka. Di ba? Sabi ni Percy Lapid. Oh. Yan. Kaya to, sabi nito si Harry Roque na to, na nakapasok na ICC. Pakialam mo kung nakapasok. Anong big deal sa'yo kung nakapasok? Oh. Papatay ba sila ng tao rito? Alam daw ni Marcos. Natural, alam niya yan. Presidente nga siya eh. Pero, dating alam naman niya yan eh. Tsaka yun nga, dati sinabi naman na yan. Given na yan. Kaya makikooperate kayo o hindi, tuloy ang investigasyon dahil yun nga, sakop pa tayo. Sakop pa ang Pilipinas. Yung iimbestiga ng ICC, yung pangapanahon, sakop pa ng Pilipinas. Sakop pa ng ICC ang Pilipinas. Miyembro pa. Hindi naman, si Digong naman, kaya lang kumalas dyan dahil alam niya na, dami ko nang pinapatay, libo-libo na eh. O, nakamiyembro pala, baka ba, dapat sana si Digong. Pero ahabulin din yung Davao eh. Ang dami. Grabe, no? Tignan nyo lang, mga boss. Pag gumalaw talaga ang kamay ng Panginoon, walang walang mapere. Oo. Minapanood ako kanina. Si Digong, punta sa ospital, dinadalaw yung mga cancer patient. Kasama yung anino niya, si Bongo. Andun sila. Oo, ang bait. Okinawa, Japan. Ano ba? Lahat talaga ng arte gagawin nito mga to, mga boss. Yan. Wala akong magagawa dating sinasabi ko na nga, talagang dapat papasukin na rin talaga yung ICC na yan eh. Di ba? Wala eh. Wala talaga. Hanggang nandyan yan Duterte, hindi matatahimik itong to. Tsaka yan nga, gaya sabi ni Ronald Llamas, pag tahimik, may nakakatakot yan. Sabi niya, di ba? Totoo. Hindi mo basta-basta yan. Hindi ko yung 358 na high power firearms sa pinalisensya niya sa kanya. Di ba? Nakaano na ho yan.
Basta itong SMNI na to, tignan mo. Kimo! Si Kimo naman. Nagkalat ka na naman, Kimo. Kung ano-ano talaga nangyayari sa Pinas do, mga boss. Kawawa. Sana nga walang mangyaring kung ano-anong kahayupan, no? Gaya sabi ni Ronald Llamas, ruthless yan si Duterte. Sabi rin ni Trillanes, halang ang bituka niyan. Gagawin ng lahat yan, wag lang siya maaresto. As in lahat. Sabi nila, di ba? Totoo yun din naisip ko eh. Hindi naisip ko eh, oo. Tsaka wild ho yung mga Duterte. Iba magsalita. Talagang hari sila. Yung pulong, tatandaan niyo. In-interview siya ng press. Mainstream media, tungkol sa sinasabi ni Trillanes na may tattoo raw kayo sa likod, ayaw niya raw ipakita. Kasagot-sagot ba naman ni Pulong? Papakita ko lang ito kay Karen Davila. Huhubatin ko to. Sabi niya. Basta dalawa lang kami sa hotel, sa kwarto. May type. No, yan eh. Na-vlog ko rin yun eh. Kay Karen Davila lang daw niya pakikita kung may tattoo siya sa yung likod niya. Anak ng kamuti. Anong klaseng mga utak to, no? Mga boss. Mga leader ho yan, no? Pero talagang hari sila, no? Anyway, kasalanan din ho ito nung panahong iniimbestigahan si Malam Mutabato, Las Cañas, binaboy ho sila ginawa silang, nitong si Cayetano, ginago talaga sila, Napanood niyo ba yun, mga nangyayari nun? Ano sabi ni Cayetano, ginagamit ninyong pang sa mukha ng mga tao? Sabi mo, binabalot niyo ng masking tape. Ha? Opo, sabi ni Mutabato. Papakita ko sa inyo, alin ang masking tape dito? Sabi ni Cayetano kay Mutabato. Talagang sobrang, sabi ni Dilima nun, nandun pa si Dilima. Huwag nyo namang yan. Hala, hindi na nga nakapag-aral yan. Pero sabi, nakita ni Mutabato yung pinambabalot nila sa mga pinapatay nila. Yung pinabalot nila yung mukha. Eto, sabi niya. Ano pala yun? Tag dito? Packing tape, yung pinakita niya. Yung sinabi ni Mutabato. Yung pala, wala doon yung masking tape. Walang masking tape doon. Pero, maski na sinama pa ni Cayetano yung masking tape doon, ang ituturo pa rin ni Mutabato yung packing tape. Kasi yun nga ang ginagamit nila pang tapal doon sa mga napapatay. Sabi, sigurado ka? Sabi ni Cayetano. Opo, to. Sabi niya. Hindi naman masking tape yan eh. Packing tape yan eh. Wala nga dyan yung masking tape. Eto ang sinasabi mong masking tape. Sumagot si Mutabato. Wala akong alam dyan eh. Basta ang alam ko lahat yan. Masking tape ang lahat ng alam. Ang tawag ko sa lahat ng yan, masking tape eh. Anong alam ko dyan sa packing tape kung ano-ano. Yun ang sinagot ni Mutabato. Talagang matapang si Mutabato nun. Napanood ko eh. Mali ka, sinasabi niya pa, dinidiretso, mali ka, ganito. Iniikot siya ni, siyempre, nakialam na si Senador Lima. Huwag mo naman masyadong yung resource person na yan, kasi hindi naman nakapag-aral yan, masyado mong iniikot sabi. Tapos na yan, sinuportahan naman nila, Gordon, kung ano-ano, kaya wala akong nangyari, pero sa Senado, pero doon sa ICC, meron. Magkulab na po tayo mga boss. Basta, God moves in a very mysterious way. Sana, itong 2024 na to, kung ano man ang mangyayari, huwag na lang maging madugo. No? Ito yung comment nyo sa vlog ko kahapon. No? Magkulab na po tayo. Shout out ka lahat ni Baya. Di baling nakakulong, basta nakatulong. Patay tayo dyan.
Si Kabayo, nakalabas na. Hello, Miss Akira Milus. Pleasant day and keep warm, sabi niya. Oh. Shout out, Akira Milus. Reynaldo Gonzalez, shout out, sabi niya. Advance Merry Christmas, mga Karaoke Warriors. Oh. Kalat ni Baya ulit, oh. Good evening, Karaoke. Pasukain mo, Karaoke. Sabi niya, be well, mga bear. Okay pa si Mama Bear. Hindi pa na-schedule, eh. Siguro baka after New Year, baka New Year na siguro, no? Tagal pag government hospital, marami kasing naka-schedule, eh. Kalat ni Baya ulit, oh. Best transparent na upgradable pa. Saan ka pa? The best. Kinawa Japan, oh. Kalat ni Baya ulit, oh. Idol, ang idol Norma namin, di Karaoke, ay nadaya rin. Kaya natalo siya sa pagkasenador. Oh, di ba? Sayang, sana may panglaban tayo kay Senador Kimo. Totoo yan. Tatalunin ni, ano yan, ni yung idol natin, si Kabayo, tatalunin si Kimo. Malamang. Magulo yan. Kung nandun si Kimo, ay si Kabayo, aba? Kalat ni Bayo ulit, oh. Nakaka-look back ka na ba? Melchor Tolentino, shout out. Baka may mag-suicide bomb sa mga sumasamba sa kanya. Yun na nga yan, eh. Baka sana hindi. Yun lang yun, eh. Walang kwenta sa kanila yung buhay ng tao, eh, di ba? Kalat ni Baya ulit, oh. Coral, yehey. Sa wakas, nakalabas na sa Coral ang Santong Kabayo. Isang himala. Idol, mabuhay ka. Ha? Kalabas na yung gago, eh. Elena Perez, shout out. Watching from UK. Welcome to the club, Elena Perez. Sumagot si Kalat niyo. Proudly watching from Isla Pan de Azucal, Concepcion, Iloilo. User, shout out, user. Matalinong tao po si Sir Ronald Llamas. Sa Harvard University po yata graduate yan. Galing magpaliwanag. Totoo. Tsaka yung Christian Esguera, no? Shirley Jaser, shout out. Maski si Richard Didarian, gagaling talaga yung mga yan. Atty. Enzo Recto, kinawa niya pa na. Shirley Jaser, oh. Shout out Shirley, sabi niya. Basta galing kay Pinoy, magaling at matatalino. Karamihan Karoks. Totoo, si Tolentino lang ang palpak. napunta sa mga satan. Ala, eh. Talagang pag naamoy ka ni Digong na pwede kang tapalan ng pera, yari ka, eh. Bulag ka na agad. David Allen Mendoza, shout out. Yan pa dapat gawin ni His Excellency. Lahat, may advisor naman siya. Makiramdam siya kung kanya talaga yung mga DOJ na yan, ombudsman na yan. Dapat makiramdam siya sa galaw niyan. Malalaman niya naman, eh, di ba? Kung di niya makakita, paano yung mga advisor niya? Alam naman di makakita yun, di ba? David Allen Mendoza, sabi niya. Hi po, Karoks, at sa mga Rocky Warriors. Magandang gabi po. Tama po ang pananaw ni former Secretary Ronald Llamas. Dapat po maghanda na si BBM at baka minsan isang araw paggising niya, iba na ang Pangulo Pangulo ng Pilipinas. Wag naman po sana yung nananapak na Amazona. Sana po kuhanin na sila ni Lord. Kaya nga ICC na nandiyan na, eh. Talagang wala, eh. No choice. Ayaw man niya. Talagang wala siya magagawa kundi papasukin yan, eh. Tsaka yun nga, masisira tayo sa international community. Protecting criminals ka, presidente ka. Isip-isip naman.
Di naman hihiringi niya. Di pagtanggol niya yung sarili niya, di ba? O, tatanungin lang naman siya, totoo ba na 30,000 ang iyong mga pinapatay? O, yun lang naman, o. Hindi po, o, sabi niya, di ba? Ganun lang yun, o. Di, hiring-hiring na sila sa dahig, o. Randy Reyes, shout out, ha. Magandang gabi, Kuya Roque. Yes, busy lang po ako, kaya bihirang makapanood sa inyo. Balita ko, nakalabas na daw si Kulaong, FLM. Napanood ko kay Takero kahapon. Oo, napanood ko rin. Wala namang bilang na yun. Di ba, Randy? Kailangan pa pag-usapan yun. Elizabeth Iscare, shout out, ha. Good evening, Sir Rox. Totoo yan. Yung sinasabi nitong si Sir Llamas, na karma yan sa mga Duterte clan. O, totoo. At sana nga, matuloy-tuloy ang kaso niya sa ICC para matigil na din ang paghasik ng lagim niya sa ating bansa. O, tiyan mo. At alam ko din na kumikilos na din si BBM para pigilan ito. Para pigilin ito. At sana di siya magkamali ng move dito. Di ba, Sir Rox? Oo. Wala na siya, hindi na siya talagang tutuloy na yan. Akira Milo, shout out, ha. Magandang gabi po dyan sa inyo, Mr. Totoo lang. Watching your vlog, reaction right at this moment. Oh. Stick War Legacy, shout out, ha. Ultimately, assassination of PBBM ang pinakasolusyon sa mga Duterte. Kaya kayo, PSG, ingatan yung mabuti yung Marcos. Si Marcos. Mag-ingat kayo, demonyo o yung kalaban. Pag nangyari si BBM, si Sara ang presidente, tapos. Totoo yan. Tsaka yan ba? Buti nabanggit mo yung PSG. Gaano kabait si Excellency sa kanila? Si Sara Duterte may sarili niyang PSG, Vice Presidential Security Group, 433 ang bodyguard, anak ng pato. Oo, no. May narinig ba? Lahat spoiled di ba mga boss? Sila talagang, sila ang may kasalanan, hindi si His Excellency. Oo. Ferdinand San Juan, no? Good evening po, Karoke. Ayon sa pahayag ni Roque, ngayon lang nakapasok na ang ICC sa ating bansa. Ito raw ay pinahintulutan ni BBM. Kaya abangan natin ang susunod na kabanata ng awayan ng kampo ni PBBM at kampo ni Duterte. Dito magkakaalaman kung sino sa kanila ang matatag. God bless po sa ating lahat. Totoo yan, Ferdinand San Juan, ha? Lang namang na yan, SM9 na yan, Diyan mo nalang makikita pag talagang na-revoke ang prangkisa niyan, okay na. Pero yung kasunod niyan, ang abangan natin. Di ba? Sana nga, huwag maging magdugo. Elizabeth Iscari ulit. Sir Rox, yan ang hirap dito kay Digong. Kasi, di nga siya papahuli ng buhay. Kaya, palagi ko may pinaplano itong hindi maganda sa administrasyon na ito. At baka nag-iisip na ito para di matuloy ang ICC sa pumasok dito kung sakaling lumabas ang warrant sa kanya. Diba, Sir Rox? Oo naman. Galing mo, Elizabeth Iscari. Julito Rubilio, shout out. Brother Rox, Amy Marcos, kunwari, todo suporta sa pagkasuspindi ng SMNI. Walang due process sa freedom of express para ilihis magalit ang supporter ni Duterte at SMNI kay PBBM. Ibinibintang kay Speaker Romualdez ang issue para magalit DDS. Alam mo si Amy. Kumbaga saan yan? Joker. Oo, Joker. Neutralizer. Federico Mandak, shout out, Sir Roque. Kung ganun kalaki ang 198 billion na budget ng DepEd, ay panis pala yung nawalang CIF niya. Totoo. Tama lang pala na nawala ito sa kanya. Siguro naman sa nakakalulang budget ng DepEd, ngayon ay may
ngayon ay mag-improve na ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Kasi sa latest report internationally at nasa number 10 sa kailaliman ang Filipino student. Nakakalungkot na pag-iiwanan na tayo dahil sa korupsyon sa ating gobyerno. Totoo yan. Julito Rubilius Ulito. Brother Rox, Duterte kaya nga nag-imbak ng high-powered mga baril. Ang tingin ko dyan, magtatayo ng private army para proteksyon sa pag-aresto sa kanya. Alam niya ang mangyayari sa kaso niya sa ICC. Itatago yan ng mga armadong tauhan. Meron na kung private army lang, meron na. Matagal na yung private army na yan. Sila Mutabato nga sa Kalaskanya sa kanyang dating mga Davao Death Squad, di ba? At least private army na yun. Composed of rebel returnees, si Senyor Aguila nga, may army. Di ba? Nabo ko lang eh. African Sai, shout out. Raul Villanada ulit. Greetings, Kuya Rox. At sa inyong may bahay. Get this Christmas and onwards. Salamat, Raul. Flor de Lisa M, shout out. Si Rox, pahuli na yang si Digong sa ICC, masyadong nagpapagulo siya sa bansa. Totoo. Raul Villanada ulit. Kalaban naman natin, reforma, isinusukan na ng Smart Magic. Totoo. Raul Villanada ulit. Sales stock lang itong si George Garcia. Sa klase pa naman nito, mapapabili ka ng abrilata kahit di mo kailangan. Totoo. Meron ng kinontent ko yan eh, nangupahan sa kondo. Noon bulgar na bulgar to. Bandang huli naniningil yung may-ari ng inupahang kondo. Kanya na raw yung kondo. Umiiyak yung babae. Ano nangyari ron? Nawala na lang yun eh. Hindi ko na subaybayan yun eh. Basta. Kawawa yung babae. Nangupahan, biglang naging kanya na. Raul Villanada ulit Ano nakalaya na si Kabayo? Kakandidato ito, abangan. Comedy ito. Ito Friend Shelby sa Peda, shout out. Christy Ansen, shout out. July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Ay. Salamat Ate Adeli talaga. Salamat talaga. Totoo. Diyos na ang bahalang gumanti po sa inyo. Yung mga nagpamasko sa akin, no? Sigurado pong mahigit pa doon sa ang inyong makukuha. Oo. Masaganang Noche Buena sa atin pong lahat. Mga minamahal kong kababayan dyan sa Pilipinas. Shout out po kay Kalupon na Marilu Pabian, Sister Amy Bingson, and Brother Al Ulalia. Sa buong tropa ng Rocky Warriors the Great, Team Tia Deli Impong Basyang bumabati po ng blessed holiday sa atin pong lahat. Pasensya na po at mapapahaba na naman ang talata ni Tia Deli. Kailangan ko pong ibuga lahat ng aking simangot at galit at sakit ng rayuma sa mga damuhong hindoropot kinampwe. Dito po natin puputulin ang mga ubo, makasamid at makahingal na pagbasa ni Master Rox. Sa pinakamahaba na nakakaumay na talata sa kasaysayan, huwag pong mag-alala, may part 2 po na kasunod. Painumin muna po natin ng tubig sa Rox at para may makabuelo muna. Johnny B. Good, shout out. Gandang gabi, Karoke. Dapat lang palitan ay yung mga tao mismo sa Comelec. Yun ang dapat, Johnny B. Good. Dapat sila talaga, dapat yan ang people power eh. Yung mga tao dyan eh, Okinawa, Japan. Dapat dyan makialam ang tunay na may-ari nitong kumpanyang Republika ng Pilipinas. Diba? Dapat yan ang talagang yung Comelec, yan ang oo. Kaya nagkaroon ng patayan doon sa kila Tebes, kila yung nandoon, Wala yung pinayagan ng Comelec tumakbo, halos parehas ng pangalan.
Oh. Tapos nung natalo, yung governor, nagprotesta yung gobernador, pinaburan yung gobernador at dineclare na talo si Tevez. Okay na Japan. Then the rest is karumaldumal na krimen, di ba? Pumilit talaga sa totoo lang. Tuloy natin kay Johnny Bigod. Hindi yung makina o smart magic kasi hanggat nandyan itong mga tao ni Digong, kaya pa rin nilang dayain ang eleksyon o kaya manual counting na lang nga at may tagabantay. Yun talaga dun Alberto Olaer, shout out Karoke, hindi lang alam ni Kibuloy at ni Digong Duterte ang ICC dumaan na sa Davao Boulevard para alamin kung nandyan pa si Digong Duterte sa Davao. Sa Davao nakatira, Karoke. Friend, share me sa peda ulit. Ito siguro yung part 2. Sa unang topic mo today, Sir Rox, sumasaludo po tayo sa may mga tapang at may tunay na balls na di naman po kailangang pag-ipakita sa buong mundo. Katulad ng kakapirasong patutoy ni Boy Bigote. Nasabi ko nga po, baka maski manok, mahiya po sa liit. At di po siya tukain. Kasi kakapiranggot, di po katulad nitong ating mga makikisig at may tunay na tapang, di po natatakot magbigay kuro-kuro at komento sa mga nakakasindak pong ganap para sa mga kilabot ng durian. Tama po sila. The universe is aligning and aiming to the right spot. To the right spot po to wreak the sheep of the demons of all evils that exist to ruin the life of all Filipinos. It's payback time and moral of the lesson, Sir Rox, never underestimate the power of God. Totoo yan. You may run, but never can hide, and can never get away from bad karma and punishment for being such an evil person. Game is over na po. Instead, mag-retaliate. If I were them, reflect and ask for forgiveness while still have the time po. It's not Kibulok. It's not Masebong Butanding. Baduy Seles. Baduy Seles. Topaksyo. Butiki Buhaya. Who's in control po? Ang bunganga po nilang amoy burak at puro asupre po ang mga lumalabas. Wala pong lahat silbi po mga pesting yawa, mga biset. Doon kayo, Mr. Hello Garci. Isa ka pa. Ipipilit mo na naman ang gusto mong magic. Halimaw ka talaga sa pagkaganid. Malinaw ang sabi mo. Bagong picture Sinong ginagago mo? Kami? Oy, Kurimaw. Nendoropot. Kung ako sa'yo, lumayas-layas ka dyan. Pwede ba? Huwag mo kaming gawing super tanga. Pahiikutin mo na naman kami ng dila mo. Totoo kandila mo. Nagising na kasing bilis ng trompo kung umikot at magmanipula sa pagsasalita. Na puro kasinungalingan naman lahat. Totoo yan para salesman nga, di ba, friend Kung ako, pamilya mo, or kamag-anak mo, mamumundok na lang talaga ako. Di ako magpapakita sa tao. Dahil puro kahihiyan. Puro kada yukdukan sa salapi. Ang laman ng utak mo. Totoo yan, friend Ibinenta mo na talaga ng tuluyan kay Satanas ang kaluluwa mo sa ngalan ng kwarta at salapi. Kinam. Mga kababayan ko, kapag ang tabil na naman po ng bunganga at dila ng hinayupak na to pinayagan nyo na namang makalusot, talaga pong taas na po
ang bandera. Suko na po kami. Bahala na kayo sa mga buhay ninyo. Kung di pa rin kayo talaga nagsasawa sa maging tanga at puro bopols, si Rox, impong ba siyang lalayas po? Di ko na po kinakayang kirot at buwisit sa mga ganap sa inyo pong lahat. Bumabati po ng maligayang Pasko. Tunay pong nagmamahal. Ito po ang may kumikirot na rayuma at pasaway ninyong Tia Deli. Good night, folks. Good night, Tia Deli. Rayuma ka ng rayuma eh. Wala ka namang rayuma eh. Eto. Librado Ludovico, shout out Correct ka, Rox. Pag makina ang naman ang gagamitin ng kumolekta, tapos na ang halalan. Ikaw naman, hello Garci. Magbitaw ka na lang. Magbitaw ka na lang bilang Comelec chairman. Blessed Friday morning po, Karoke, to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Merry Christmas to all. Merry Christmas, Librado Ludovico. Magbitaw ba nga mo? Ano ka, siniswerte? Nakatihaya na sa pere. Boss. Jane L, shout out Jane L Salamat pre na. Salamat talaga sa pamasko mo. Totoo. Sabi ni Jane L. Sir Rox, ang galing mo today Maganda ang pagkakapaliwanag mo sa issue. Salamat sa pag-ano mo ng magaling ako Jane L ulit Sir Rox, alam na ni BBM na may kontra-attack yan. Sir Rox, alam na ni BBM na may kontra-attack yang si Diggs the moment na nalaman niya na andyan na ang ICC. Pinag-usapan na yan ng mga intelligence ni BBM. Nagre-ready na si Diggs at nagre-ready na rin si BBM. Totoo yan, Ang problema ni Diggs, wala siya sa pwesto. At yun nga, kung totoo sinasabi ni Atty. Enzo na yung mga kinausap ni Diggs na mga PMA nagsumbong kay Marcos. Jay na siguro kaya pinapasok ni Marcos ang ICC, ba? Pero palagay ko kasi 160 raw yung mga PMA na yun, Jane Baka may nag-leak lang doon sa pinag-usapan nila na nakarating kay His Excellency. Hindi naman lahat pumunta ron para magsumbong yung mga kinausap na mga PMA ni Digong. Diba? Alam mo mga boss, ang PMA iba yan Sa totoo lang, iba ang brotherhood ng mga yan totoo. Iba. Kaya baka ito si Bato, bandang uli, bibigay pete. Jane ulit Si Diggs hindi umiimik ngayon kasi busy sa pagpaplano ng kanyang counter-attack. Di nga siya papahuli ng buhay, di ba? Si Rox, totoo yan. Sana nga walang madamay na ibang tao, di ba? Al-Ulalia, shout out Ang isang likas na kriminal ay magagawa nga ang mga sinasabi ni Ronald Llamas. At tama siya, ang mga tahimik, karamihan ay may maitim na binabalak at ito ang dapat paghandaan ng nakaupo ngayon. Totoo yan. Parang salesman si George Garcia sa bilis magsalita at halata na nililito niya ang tao. Totoo yan. Nilulusot sa atin yan mga Rocky Warriors, di ba? Sa tanga lang pwede. Pag nagipit ng husto si Duterte, baka sumbatan niya si BBM kung ano-ano talaga ang nangyayari sa May 9, 2022 election. Ano't ano man, tayong mga mayan ang naiipit sa hidwaan ng dalawang dynastiyang ito. Magandang araw, Sir Rox. Ka-Warriors, maligayang Pasko sa lahat. Hoy, baka may gusto namang mag-share ng blessing dyan, mga boss, Tad Jojo Tad. Welcome to the club, Tad Jojo Tad. Comelec pagdating sa eleksyon, di marunong pagbilang
may dagdag bawas. Oh. Marilo Pabianak, shout out Good morning po tay at sa mga ka-warriors. Nawa po, kung sakaling lumabas ang warrant, maging matiwasay ang sitwasyon. Kasi sa klase ng ugali ng dangerous, sa klase ng ugali niya, dangerous talaga. Lord, gabayan mo po ang bansang Pilipinas. God bless po tay at sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Pabian. User, oh. Good evening, Karoke. Sinuspindi na po ang SMMI ni Kibuloy. Yung night duty, suspendido na rin kaya? Ano sa palagay mo, Karoke? Hindi pwedeng masuspindi yun. Tuloy-tuloy yun. Ikaw naman, mga ano yun eh. Sabi nga, hindi pa, katatapos lang daw yatang mag-menstruation yung mga nadadali dun eh. Sabi ni Arlene Stone, ha? Sumagot si Reynaldo Gonzalez, oh. Palagay ko, di na iniisip ni Kibulok mag-night duty na yan. Nananahimik ka na yan kasama bantag sa bundok. Ano to? Arlene Gonzalez, shout out Dapat gumawa ang Kongreso ng batas kapag ang mga retiradong tao ay sumali sa coup laban sa gobyerno ay tanggalan na lahat ng benepisyo tulad ng pensyon. Dapat nga kulungin yan eh. Totoo lang. Ito si Mike Villanueva. Shout out Mike Villanueva. Si Ka Eric ay fake na NPA. Dami to ha. Mike Villanueva ulit to. Si Ka Eric ay hindi nag-aral sa UP. Maraming alam ka kay Ka Eric ha. Mike Villanueva ulit. Si Ka Eric ay hindi naging kadre as claimed by him. Dami to eh. Mike Villanueva ulit. Si Ka Eric ay runner lang ng mga NPA or utusan. Utusan lang ng mga NPA. Hindi siya kadre. Mukhang kapre. Nayupak eh. Mike Villanueva ulit. Si Ka Eric ay magaling na maglubid ng hangin. Ang itim. Pwede niyang palabasin na puti. Yun. Tsura lang naman eh. Parang si George Garcia din. Ang bilis magsalita ni George Garcia. At parang totoong-totoo na. Di ba? Ay, Lord. Reynaldo Gonzalez, oh. Madali na lang makatakas digong kung magkakawaran to pares ng ICC. Halatado kaya nakapwesto na mga barko ng China sa Ayungin Shore para sunduin digong. Ang iniisip ko, Sir Rox, yung paninindigan ni Kimo, nasasamahan niya digong sa kulungan. Di matutupad, sumama din kaya Kimo tumakas o magre-resign na lang siya. Mag-resign na lang siya para dun pa lang siya makakapaglingkod sa bansa. Ganun. Ibig sabihin, pag nag-resign siya na nakapaglingkod na siya sa bansa, ganun. Reynaldo Gonzalez ulit. Simple conclusion, bansa nga tinatraidor ni Digong at nagpakatuta China yung pang si BBM na inaastang ipapanalo niya para di-traidorin. Diba, Sir Rox? Totoo yan. Masyado kang bilib dyan, PBBM ka eh. Sinabi na nga sa inyo, diba? Wala ka raw eh. Mahina daw utak mo kung ano sinabi sa inyo eh. Ano ba yung Teresa Marie, shout out, Sir Rox. I don't trust that Garcia. He's such a liar. Pares tayo. Di rin ako tiwala dyan. User ulit to. Kimo, malapit nang makulong sa ICC ang amo mong si Digong. Sabi mo, sasama ka sa kanya sa kulungan. Paalala lang, Kimo, magdala ka ng maraming Bengay. Dahil maraming rayuma ang amo mo. Ikaw ang gagawin niyang tagahilot ng kanyang mga rayuma. Enjoy, Kimo, sa abroad, Ang problema, si
Sino to? Si Mariel. Kawawa naman si Mariel Kimo. Florentino Bendulo. Welcome to the club. My way is coming and now the end is near. Totoo yan, ha? Shout out, friend Amy Bingson, Dolor Garcia, Belinda Magtangob. Busy siguro si friend Amy. Oo. Pero nanonood yan, baka lang baka pagod. No? Balong, nak, shout out Balong. Si Boyong Kong, nagpasyal pala dito, 4 na araw lang, bitin. Di ka nakapasyal na ka. Oo. Yan pa. Eman Escalona, nak, shout out, ha. Adorasyon di Maranan. Christian Cheng, nak, shout out. Ilang araw na lang. Madadagdagan na naman ang edad mo, ha. Mag-vitamin ka kasi para hindi ka namamayat, ikaw. Mirna Regalado, shout out. Oops. Brother Elias Ischo, shout out. Gandito na lang. Nakapag-collab na naman po tayo. Oo. Hanggang bukas po. Maghanap naman tayo ng bagong topic. Basta yun. Sana. Ilang araw na lang. 2024 na. Gaya ng sinasabi ni Ronald Llamas. Habang maaga, siguradong may gagawin itong digong na to. Totoo. Siguradong sana walang sinasabi niya na sasabog-sabog, ha. Nakakatakot to, eh. Gaya sabi, halang ang kaluluwa niya, halang ang bituka, hindi pa huli ng buhay. Lahat gagawin, nakakatakot mga salita. Hindi ho basta tao mga nagsasalita, eh. Trillanes, saka si Ronald Llamas, di ba? At yun din ang aking pakiramdam. Magandang gabi po, mga boss. Merry Christmas. Ilang araw na lang, no? Good night. God bless.